ipipray ulit natin kahapon, medyo tumagala. Ready na ba? Okay Para lang maintindihan natin at mabalikan natin. Ha? Balikan lang natin itong sinabi ng Pangulo na yan ang sinusuportahan natin. Yung iba kasi, pilit na inilalayo di ba? Oo. Para lang may mapatikos at makontra yung gagawing National Rally for Peace, kung ano-anong ginagawang kwento. Totoo. Ito po yung number one na naging ugat kung bakit dapat nating suportahan itong bagay na ito. At nandyan din yung mga dahilan, binanggit din ng Presidente. Bakit dapat suportahan na naging pahayag ng Pangulong Bongbong? Ito. Pakinggan po natin. Sige nga. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Malinaw ang sinabi ng Pangulo. Walang isang mang individual na mamamayang Pilipino ang makikinabang dito. At sinunod pa niya, sinabing, for me, it's a storm in a teacup. So, ang sabi ng iba, hindi, makikinabang dyan si BP Sara. Ako iniisip ko mabuti. Iniisip ko mabuti yung punto na yun. Meron nga isang vlogger na naman. Natawag pa sa atin ni dalawang ubok. Okay na. Wala problema sa atin yan. Sa amin to. Yan ang tingin mo sa amin. Ayun na nga. Sa tingin pero mo sa amin. mas maganda tumingin ka muna sa salamin. Baka mas pangit ang makita mo. Sa atin naman, Nelson, sige po. Wala na problema yan. Kami po, agalagiin nyo na po kami. Kami na sa tingin, pinakamasamang tao. Hindi na maintindihin niya. Opo, okay lang po sa sa tayo sa punto. Okay. Basta huwag nyo lang pong pipisalain yung aming organisasyon. Di ba? Sa amin, okay na yan eh. Kami na lang po ang ugly. Mantakin mo, okay po. Kung ang tawag nyo sa amin dalawang ugok ng net 25. Kami naman tawag namin, dalawang kamuting kahoy lang po naman kami. Hanggang doon lang kami. Yan. Pero kapag wala ho bang, sabi ng Pangulong Bongbong, ayaw ko ng impeachment. Ang makikinabang po ba sa sinabi ng Pangulong Bongbong na yon ay si BP Inday Sara? Ano sabi ba ng Presidente? Ang pagkakaintindi ko sa sinabi ng Pangulo, kung wala tayong impeachment, ang makikinabang ang taong bayan. Naman, di ba? Yan ang malinaw. Opo. Kasi nga, it will tie down the Congress. It will tie down. Matatali po ang kamay ng Kongreso. Matatali po ang kamay ng Senado. Kung yan po ang ating pagtutunan ng pansin. Yes. Kasi ang isang bagay na sabi niya ay storm in a teacup. Yun. Isang bagay na walang kabagay-bagay. Di ba? Kasi yung mga taong sumusuporta po galit kay BP Inday Sara, doon nila tayo inaangkla, Nelson. Na kapag wala daw impeachment, gaya ng sinabi ng Pangulong Bongbong, kaya kami po, ang sinuportahan natin, ang pahayag ng Pangulong Bongbong, hindi dahil sa makikinabang si BP Inday Sara, kundi ang makikinabang po ang higit na nakararami sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga po kami, di ba, magrarally din eh. Pangungunahan nga natin yung rally, Nelson, Rally for Peace. Rally. National Rally for Peace. Hindi po ito national rally para kay BP Inday. Hindi po ito national rally para kay Pangulong Bongbong. Hindi, wala hong ganun. Di ba? Ang rally pong ito, ang pagkilos na ito, ay para po sa kapayapaan ng bansa. At kung may kapayapaan ng bansa, mga vlogger, yun hong mga pumupuna sa amin, ikaw din ang makikinabang dyan. Di ba? Palagay mo, Nelson, hindi kayo sa makikinabang dito? Ito na lang, Chen. Ito na lang. Halimbawa, wala talagang time ang gobyerno na asikasuhin ang problema ng bansa. Ayan, sige. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na problema ngayon. Alam nyo ba na ang presyo ng kamatis ay 20 pesos na ang isa? Isang kilo? Isang piraso! Diyan sa Marikina, Jen. Isang piraso ng kamatis, 20 pesos? 20 pesos. Pwede magmura? Tingnan mo yung, hindi magmumura yan. Kasi mahal eh.
Pwede magmura yung kamatis. Hindi, Magmura. mahal. Talaga. Samantalang ang gusto ng gobyerno, Oo. ang 20 pesos dapat 1 kilo na ng bigas yan. Ayun. Diba? Campaign promise Ang yan. sabi ng Pangulong Bongbong, Oo. sa katumbas dapat ng 20 pesos. 1 kilo Isang na ng piraso, bigas. 1 kilong bigas dapat. Pero ayon mismo sa DA, umakyat na sa 360 pesos ang kilo ng kamatis. Ang mahal. Eh di ba ang 20 pesos dati, kilo na ng kamatis yan eh. Ngayon, 1 piraso lang yan. Ang 1 kilo, magkano? 360. 360 ang mahal. At ang nagsasabi, Department of Agriculture. Pwede magmura? Hindi, kasi nga mahal. Pwede magmura? Hindi pa magmumura ito? Eto pa, ha? Ang Talaga 1 naman. kilo ng kamatis ay Oh. mas mahal pa kaysa sa 1 kilo ng manok. Dahil ang Ano yan? manok ay 240 pesos per kilo. Oh. Kung doon sa fast food chain nyo, 198 na, 2 pieces eh. May kasamang rice at soft drinks. Ang kamatis ay katumbas na ng 1 kilo ng shoulder ng pork shoulder. Ah, ganon? 390 ang kilo ng... Oo. Naku po. Oo, medium na kamatis, 20 pesos kada piraso. Oo. Maswerte ka kung ibibigay pa sa'yo ng 20. Che. Oo. Baka sabihin ng tendera, ay hindi, yung medyo bulok ang 20. Yung may ulalo sa loob. Oo. Ay ngayon mga kababayan, Ay, naku. ha, Talaga naman. kung ito ang sitwasyon ng bansa, mas uunahin mo pa ba yung... kasi kayo, na iba, ay hindi nyo naintindihan yung kalagayan ng mas maraming may hirap. Hindi ba? Personal kasi ang iniisip ng iba. eh. Mm-mm. Oo. At yung Personal, kanilang- sariling kapakanan eh. Hindi lang yun, yung kanilang political kung ano man. Ha? Political Oo. belief. Yes. Oo. Oo. Tapos sinasabi pa, kayo kasi nakikisangkot kayo sa politika eh. Mm-mm. Paano nakikisangkot kami po'y mamamayang Pilipino? Mm-mm. Diba? Sapagkat kami mamamayang Pilipino, kung kami man po'y kaanib sa Iglesia ni Cristo, mananatili po na kami mamamayang Pilipino. Diba? Bilang isang mamamayang Pilipino, masama ba na kami manawagan para sa pambansang kapayapaan? Tama. Diba? Ano, ba't kayo nagagalaiti sa amin? Bakit ikaw, ba't kayo ang gitil na gitil? Sana tanungin nyo yung mga taong sinusuportahan nyo. Uy, mali ba yung sinasabi ng kamuting kahoy? Mm-mm. Diba? Malibang, Oo. totoo bang mataas na yung presyo ng kamatis? Mali po ba yung ano namin? Diba? Mali ba yung sinasabi natin na kung tayo magkakaroon ng kapayapaan? Mm-mm. Kaya doon po sa yung mga nagtatanong sa atin, di ba? Ano bang patayan ninyo? Bakit nyo ginagawa yan? O, panoorin nyo po, subaybayan nyo yung ating isasagawang national rally. Kasi alam mo naman, Nason, tayo, tsaka ang Iglesia ni Cristo po, hindi kami bumabati sa sarili namin gusto eh. Lagi ang batayan natin banal na kasulatan, Nelson, Mm-hmm. Sa araw pong yun, mapapakinggan nyo po sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, ano ba ang batayan ng Iglesia ni Cristo? Bakit kailangan gawin yun? Bakit nyo po kailangan gawin? Bakit namin gagawin ito? Mm-mm. Ang panawagan po ng National Rally. Yun po, subaybayan nyo para masabi nyo, tama pala. Mm-mm. Yun pala ang Dahilan. dahilan. Oo. May biblical, ano pala to? Na batayan. Ito pa, Jen, ha? O, ano pa sabi? Ito pa yung kailangan niyong tingnan. Yan. Alam nyo ba, ito, nireport lang ito ng Philippine Statistics Authority ngayong araw na ito. PSA. O, sige. Ang inflation po noong December ay bumili sa 2.9%. O. November, 2.5%. Ibig sabihin, O. bumilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. O. Ang paunahing dahilan, pagtaas ng presyo ng kuryente, renta ng bahay, at LPG. O. Alam nyo ba kung gaano kataas? Mhm. Renta ng bahay, LPG, kuryente. 56.2%. Mahigit kalahati ang itinataas. Hindi lang yon. Yung dinhong presyo ng produktong petrolyo, transportasyon, gaya ng gasolina, diesel at pasahe. Nag-ambag sa 46.9 ng inflation noong December. Ang tataas nito. Oo. At ito, kung titingnan mo, ito yung mga bagay na ang unang-unang gumagastos o nabibigatan kapag mataas ang presyo, ay ang mga simpleng mamamayan. Oo. Oo. Hindi naman yung mga
Ang nagre-renta, hindi naman yung may bahay na. Di Yun ba? na nga. Oh. Ang mga mahihirap po nating kababayan, at yan ang mas nakararami sa Pilipinas. Oo. Hindi ba? Ay, mahirap pang intindihan ito. Para ako sa tingin ko, hindi ka naman rocket scientist pa siguro. Ano pa man, nag-aral ng mas malalim. Ang ano lang yan University of Experience, madali yung maintindihan niya. At saka, dyan, halimbawa, natauhan. Ha? Oo. Yung mga kinukulang ahensya ng gobyerno na mukhang gusto ng mga mamamayan, Pilipino, unahin natin yung kapakanan ng mga maliliit na mamamayan. Oo. Baka nga mas magdoble sila. Doble kayo, Doble effort. kayo, Baka triple, quadruple pa. at huwag nang guluhin pa ang isipan nila ng ibang bagay na makakaantala doon sa kanilang mga ginagawa, yung mga tungkulin nila sa gobyerno, di ba? Kaya nga. Well, aywan ko lang kasi talaga ang iba, pinipilit talaga, no? Na kung tayo man ay magkakaroon po ng National Rally for Peace, paraan niyang pumapabor yan doon sa isang partikular na tao. Saan niyo po nakuha yung bagay na yun? Ang amin po, ito'y pakikinabangan ng higit na marami ng mamamayan ng Pilipino. At saka, Diba? halimbawa, sabihin na natin, merong ginawang pagdabag sa batas. Nananatili naman yun. Anytime pwede naman nilang hapulin yun, di ba? Hindi naman nabubura yun, Jen. Pero sa ngayon, Jen, ang sabi natin, sabi nga ng mismo ng Pangulo, stormy na tikap lang yan ngayon. Unahin natin yung kapakanan ng mga mamamayan. Di ba? Yun ang punto natin doon. Kung halimbawa hindi natuloy ang impeachment, napawalang sala ba si BP Inday? Hindi ba tuloy ang investigasyon nga ng tuloy-tuloy pa rin. Commission on Audit? Hindi nga. Di ba? Mali nga yung ganun na lohiko Jen. Pag sinabi yung hubang, wag yun na muna ituloy yan. Ibig mo sabihin, napawalang sala. Hindi ba? Kung meron mang gumawa ng masama. Saan nyo nakuha yun? Sa amin ewan ko, kung sa amin pong dalawang kabuting kain ng galing yun. Di ba? Wala ho atang ganon na narinig sa amin, Nelson. Eto pa. Ano pa? Dagdagan pa natin ang problema nyo. Bayan. Ngayon lang hong araw na ito, sinalubong ho tayo ng malakihang oil price hike. Ang inilabas hong, di ba, Martes ngayon? 1 pesos. 1 peso and 40 centavos kada litro ng diesel ang itinaas. Mataas ho yan, ha? Tapos sa gasolina naman ay piso, pati na sa kerosene. Patakin mo yan. Biruin nyo. Dati pag nagpakarga ka kasi, tayo kasi sa Pilipinas, pag nagpakarga, hindi naman tayo nagpakarga by liter. Karga mo ako ng 20 litros. Kargahan mo nga ako ng 10 litro. Hindi, kung magkano yung dalawang pera. Pakargahan mo nga ako ng 500. Kargahan mo ko 1,000. Ganoon tayo. Dati po yung 500 halos lumigwak na sa tangke ng gasolina natin yun. Pero ngayon po, tinutuktok pa nung yung pinaka-nozzle Boss, wag mo ituktok, baka Ibig ba sabihin nun, ang layo pa, bakante pa yung tangke mo ng gas. Ay, anong kinalaman nito, Jen? Dapat, ang mga namamahala sa gobyerno, imbis na mag-away-away at kung ano-anong patutsada ang sa magkabalay ito. Sa halip na magbangayan at mag-awayan, Nelson, mag-isip kayo ng paraan paano natin maiibsan ang ganitong mga problema sa presyo ng kung ano-anong bilihin. Ayun. Dagdagan pa natin ang problema dyan. Kasi yung iba, iisip, payapa tayo. Payapa ba yan? Ikaw ba'y payapa na hindi ka makakabili ng pagkain mo? Kasi sa kanila dyan, ang kapayapaan lang ay kapag walang nagpaparilan. Nagkakagulo tayo. Kung wala kang pera, payapa ba isip mo na wala kang mabili? Ay, wala. Bothered ka. Wala kang payapaan ng isip mo. At o halimbawa, isang tatay, pag-uwi mo sa bahay, wala kang malamig pagkain sa anak mo. Wala yun. Wala kang kapayapaan sa isip mo nun. At ang katunayan dyan, kapag sobrang hirap ng buhay, nagiging dahilan yan ng pag-aklas ng mga tao. Di ba, natatanda mo yun sa Sultan Kudarat, walang mabiling bigas? Saan yun? South Cotabato. South Kay Cotabato. Governor Lala Mendoza. Ang ginawa ng mga tao doon, niransak yung bodega ng NFA. Yes. Magulo po yun. Hihintayin mo pa ba, ikaw na attorney? Kasi, aywan ko, anyway. Wala. Ewan ko kung saan nyo napupulot yung inyong mga
Eto pa, Jen, ha? Dagdagan pa natin yung problema natin, ng Pilipinas. Alam niyo ho ba, dahil sa dami ng kalamidad na tumama sa bansa, ito hong 2024, nasain po ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council Ito pong NDRRMC. para sa disaster response. Ito yung pag-amin mismo nung head ng Office of Civil Defense. Inamin ho yan ni Executive Director Yusek Ariel Nepomuceno. Oh. Ang sabi niya, ay simot na po ang pondo namin dahil yung sunod-sunod na bagyo na malalakas, wala na tayong pondo for disaster response. Ayan ho ang nangyayari sa atin. Kaya mukhang humihingi sila ng panibagong pondo. Mm-mm. At yan nga